Ano na po tayo sa part 3, yung last part na po nung pag-aaral, yung sa seven last word po ng ating Panginoon. Mm. So, ito na nga po yung last part, yung sixth tsaka seventh word po ng ating Panginoon. So, bago po tayo magpatuloy dito is yung konting recap nga lang po sa pinag-aralan natin last week para ma-remind po tayo ulit. Yung third word nga po is about yung relationship nga po na matatagpuan po sa John, yung sabi po ng ating Panginoon na, "Woman, behold your son." Then he Yeah. said to his disciple, "Behold your mother." So, ito nga po yung paghabilin ni Lord Jesus Christ kay ah, na kanyang disipulo at patalik na kaibigan na si John at na hinabili niya nga po yung kanyang earthly mother na si Mary at gayon din naman po inihabilin niya rin kay Mary si John. So sa kabila nga po ng nasa state of agony or extreme physical and emotional pain ng ating Panginoong Hesus is mas inisip niya nga po yung welfare o yung kapakanan, yung magiging future nga po ng kanyang minamahal na ina na si Mary at minamahal na matalik na kaibigan na si John. So si Mary nga po, that time is losing a son, yun nga po during that time, but she gained a Savior. And Jesus Christ gave a responsibility nga po kay John to take care of his mother Mary. And same din po kay Mary na yun nga po, inabili niya rin sa kanya si John. So sa paghabilin niya nga po sa kanila is nagkaroon nga po sila ng relationship as a spiritual family nga po. And yung fourth word nga po is about abandonment. Mababasa po yun sa Mark chapter 15 verse 34. Ang sabi po doon, sabi ng ating Panginoon is Eloi, Eloi, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? So yun nga po yung that moment nga po, our Lord Jesus Christ felt abandoned by God the Father because yun that time Jesus Christ bore our sins. So the wrath of God for sins ay ibinuhos lahat kay Jesus Christ. Kaya that time Jesus Christ felt abandoned by God the Father. Because dahil nga po ang God, si God at ang sin cannot be joined together because God is holy. And Jesus Mm. Christ that time Yeah. This carrying us. sickness. Yeah. So inako niya po lahat ng ating kasalanan upang tayo nga po ay maging righteous sa paningin ng Diyos Ama. Mm. So yun po yung ating fourth word, yung abandonment. And then fifth word po about distress, yung nga pong two words na sinabi ng ating Panginoon sa John 19:28, yung I thirst. So ito nga po yung isa sa mga fulfillment ng prophecy sa Book of Psalms na naisulat nga po 100 years ago, 100 of years ago bago po ipinanganak si Jesus Christ. So sa Psalm 69 po yon, sabi po doon na for my thirst they gave me a sour wine to drink. So napulfill nga po itong prophecy na ito dahil ang pinainom nga po sa kanya is yung sour wine. So Finish. another interpretation po nitong I thirst is ang ating Panginoon Jesus nga po is in form of flesh. Mm. When 100%. And 100%. when you are being crucified, may experience mo yung extreme dehydration. Kaya ang physical body is makakaramdam ng kauhawan. So, yun po yung last week na summary ng pinag-aralan po natin. So, dadako na po tayo sa sixth word and seventh word ng ating Panginoong Hesus. So, bago po tayo magpatuloy is manalangin po muna tayo para sa wisdom and understanding na humingi po tayo sa ating Panginoon. So, let us pray po. Our Father in heaven, we praise you, we glorify your name, O Father God. Lord, muli kami nga po ay humihingi sa inyo, Lord, ng
godly wisdom and understanding nga po as we study your words nga po, Lord God. Lord, patuloy mo nga po akong pakagamitin, O Lord God. Ikaw nga po ang aking may taas, ang aming mapapurihan nga po, masamba nga po, O Lord God. Lord, gabayan nga po kami ng banal na Espiritu, O Lord God, upang Lord, mas maging madali at mas maunawaan nga po namin, O Lord God, ang inyong mga salita nga po sa amin na Yes. ihatid nga ko nga po ngayong gabi nga po ngayong araw sa aming pag-aaral nga po, Lord God. Lord, maraming salamat nga po, Lord God, sa mga kapamilya na patuloy nga pong nakikinig, O Lord God, at nagpapagal nga po, Lord God, sa inyong Yes. Thank you, Jesus. nga po, Lord God. Lord, ito nga po aming dalangin in Jesus' mighty name, in the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Lord. So, ang ating pong sixth word is about triumph. So, matatagpuan po yan sa Book of John, chapter 19, verse 30 po. So, sabi po dyan, it is finished. So, ito po yung whole verse. So, when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. He bowed his head and gave up his spirit. So, yun nga po, pagkatapos nga po na makainom ng ating Panginoon, nga po ng ating Panginoon dito na that the work He came for was accomplished. So, the mission or the work that our Lord Jesus was accomplished. So, the very reason po, kaya isinugo ng Diyos Ama dito sa lupa ang ating Panginoon Jesus upang magsakripisyo para sa ating mga kasalanan nga po. And Jesus Christ sacrifice is enough nga po. At hindi na kinakailangan nating mga tao na mag-sacrifice dahil our Lord Jesus Christ sacrifice is enough. So, He sacrificed nga po once and for all. Kaya hindi na natin kailangan mag-sacrifice to earn our way in heaven. So, most of religion nga po is tinuturo is you have to earn your way to heaven. You have to do good works, kundi mawawala ang iyong salvation. So, ganyan po yung mostly katuruan ng ibang religion. So, for example po, yung last week na napag-usapan nga po natin, yung about sa mga nagpepenitensya po, di ba? Dahil panata daw nila yon upang mabawasan ang kanilang mga kasalanan. Kaya po nila ito ginagawa. So, yun po yung tradition, maling katuruan din po. And sa mga Muslim naman po, kapag nag-pray sila, during time ng sala or prayer time nila is mababawasan daw ang kanilang mga kasalanan. So, taliwas po ito sa katuroan at sinasabi ng Bible. So, yun po yung mga taliwas sa katuroan at sinasabi ng Bible. Kasi nga po, nagsakripisyo na nga po ang ating Panginoong Yesus para sa ating mga kasalanan. So, wala na po tayong dapat gawin upang ma-earn ang way natin sa heaven dahil Jesus Christ sacrifice nga po is enough na. So our sins is already paid in full. So our sins is already paid in full. It is finished nga po, sabi ng ating Panginoong Hesus, because of the sacrifice nga po na ginawa niya on the cross. Yeah. So, hindi po nawawala nga po ang salvation. Sabi nga po ng ating Panginoon is it is finished. So, hindi po nawawala ang salvation. So, ang response po natin is to believe. Amen. Kasi kung tayong mga tao po ang gagawa o mag-earn ng ating salvation,
lahat po tayo ay mapupunta sa hell o sa impyerno. So kung tayong mga tao nga po ang gagawa o mag-earn ng ating salvation, is lahat po tayo mapupunta sa impyerno nga po, dahil lahat po tayo ay fall short of the glory of God. So hindi nga po tayo nangaabot sa kalwalatian ng Diyos. Kaya we need a Savior, a sacrificial lamb para mag-sacrifice po para sa atin. Kasi po, kung tayo nga po ang gagawa to earn our way to heaven, so wala pong makakarating doon. And yun nga po, God is so gracious na ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak upang tayo po ay magkaroon ng salvation to Him alone. So grasya po yon ng Panginoon at hindi ng ating pansariling gawa nga po. God already washed away our sins by the blood of Jesus na anak nga po sa Calvary. So our sins is already white as snow nga po. When we believe and accept Jesus Christ in our life, in our heart. So hindi na po pagpepenitensya ang ating gagawin, kundi pagrepent na po sa ating mga kasalanan and be born again in the Spirit. So iiwan na po natin yung old ways ng ating pamumuhay and we will obey and believe in our Lord Jesus Christ. So, kung iisipin nga po natin, parang ang hirap talaga, di ba, na mag-surrender. But when we experience the goodness and grace of God, it is possible. So, sa una, parang nagda-doubt pa tayo or parang hirap surrender nitong mga yung way of living ko dati. But then, pag na-experience natin yung grace and goodness ng God, so it is possible. And when we have the heaven mindset, so mas magiging madali po sa atin na mag-surrender at mag-obey sa ating Panginoon. Amen. So, ang conclusion po natin sa sixth word is the sacrifice of our Lord Jesus Christ is enough. So, it is finished nga po. Amen. And yung application po natin dito sa sixth word is matatagpuan nga po sa 2 Timothy chapter 4 verse 7 nga po. Ang sabi diyan, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. So isabuhay po natin itong sinabi or ginawan po ni Apostle Paul. So we need to keep our faith nga po hanggang finish line ng ating buhay nga po. Hanggang kung pala rin tayo na abutin natin ang ating Panginoon sa muling pagbabalik. So, we need to keep our faith hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen. And tayo sa ating seventh word. So, ang seventh word naman po or last word ng ating Panginoong Hesus bago nga po siya mawala ng hininga is about reunion nga po. So matatagpuan po natin yan sa Luke chapter 23 verse 46. So sabi po ng ating Panginoon is, Father, into your hands I commit my spirit. So yan po yung kanyang last word. So ito po yung whole verse nito. So Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. So, yun nga po, sinabi nga po ito ng ating Panginoon ng pasigaw with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. So pagkasabi niya nga po nito, is yun na nga po yung kanyang huling hininga nga po. So our Lord Jesus Christ surrendering His Spirit to the hands of God the Father. So as believers of Christ po, para po sa atin na believers po, tayo din po, we need to surrender our life, our spirit into the hands
of the Father. So, meaning, Mhm. surrendering our own will and trust God's will in our Yeah. life. So, ganun po sa ating mga believers. So, we need to surrender our own will and trust God's will in our life. And our Lord Jesus Christ nga po knew that God is sovereign po and He is in control sa lahat ng nangyayari. So, ganun din po sa atin as believers of Christ. We need to know that God is sovereign and He is control. He is in control. So, whatever na pinagdadaanan po natin sa buhay, we need to surrender it to God. So, kagaya ng alam po ng ating Panginoong Jesus, He was mocked, He was beaten, He was crucified, but then He fully trusts God. So, ang sabi niya nga po yan, and nag-commit nga po siya ng kanyang spirit unto Him because He knew that God is in control nga po. And kung mapapansin po natin dito na yun nga po sinabi ng ating Panginoon na I commit my spirit Mhm. because our Lord Jesus Christ knew na His physical body nga po will die but His spirit will live. So meaning Eh, death is not the end. Only your physical body will die. Only our physical body will die but our spirit will live on. So kaya po ang kinumit nga po rito ating Panginoong Hesus is ang kanyang spirit. And we can assure that because after 3 days nga po nang namatay ang ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay He rose from the dead. So mababasa nga po natin sa 1 Corinthians 15 verses 3 to 4. So ang sabi po diyan, I pass on to you what was most important and what had also been passed on to me. Christ died for our sins, just as the scripture said. He was buried and he was raised from the dead on the third day, just as the scripture says. So yan po yung assurance ng ating salvation that Jesus Christ, uh, our Lord Jesus Christ resurrection nga po. So, mhm. He rose from the dead. So, hindi po sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus natapos ang lahat dahil muli po siyang nabuhay. And this is our assured hope nga po, yung empty tomb. So, nabuhay po muli ang ating Panginoong Jesus. And ito po yung ating faith natin na ganun din po sa atin na we will live again in heaven reunited with Mhm. God. So ito po yung assurance ng ating salvation. Dahil kung hindi po nag-resurrect or nag-rose from the dead ng ating Panginoong Yesus is yung ating faith nga po is anong term doon? Parang worthless kung hindi po nag-resurrect ang ating Panginoon. So ito nga po yung ating assurance dahil nabuhay nga pong muli ang ating Panginoon. So nung hindi pa nga po tayo believers, di ba, parang kapag naririnig natin ang salitang kamatayan is parang nakakatakot na mamamatay ka or mawala or kahit mawalan ka ng mahal sa buhay, di ba, parang natatakot tayo. But when we became followers of Christ, so nababago na po yung ating mindset about yung physical death nga po. So nagkaroon po tayo ng wisdom and understanding through the Holy Spirit that our physical body will die eventually nga po. But there is hope in us na after this life nga po, we will have an eternal life. So mababasa po natin yan dito sa Romans chapter 8.
So hindi po natapos ang lahat dahil namatay ang ating Panginoon Jesus at nagkaroon po tayo ng panibagong pag-asa. Sabi po dyan, and if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. So, ito nga po, yung faith natin, yung assured hope natin by the grace of God nga po, through the blood of Jesus Christ, we were saved from sin and death. So, ito po yung sineshare natin, good news or yung gospel nga po, na i-share nga po natin sa ating mga kapamilya, sa ating kaibigan, sa ating kapwa nga po. So, yung nung di pa po ako believer, ito yung question ko after ba ng buhay kong ito, saan ba ako mapupunta? Or anong meron after? So, ito po yung talagang nag-ano sa akin. Kaya po ako naging mananampalataya nung nalaman ko po na meron tayong eternal life in heaven na makakasama nga po natin ang ating lumikha sa atin. And yung conclusion nga po nito is as believers, we must commit our lives and spirit into God's hand like our Lord Jesus Christ committed His Spirit into God the Father's hand. So, ang challenge naman po, application sa ating mga buhay is sa John nga po, chapter 10, verse 27 to 28. So, ang sabi po dyan, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. So, yan po yun. Ating challenge and application sa ating mga buhay as we listen and follow nga po sa ating Panginoon is no one can snatch us out of His hand nga po. Yan po yung promise niya sa atin. So, ito po pala yung pagkakasunod-sunod ng 7 last words ng ating Panginoon Jesus. So, yung first word nga po, Father, forgive them for they know not what they do. Then yung second nga po is yung sa criminal na truly I tell you today you will be with me in paradise. And kay Mary and John po, yung woman, behold your son. Then he said to his disciple, behold your mother. And fourth po, Eloi, Eloi, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Then yung fifth is, I thirst. Yung sixth nga po is, it is finished. And seventh po, yung Father, into your hands I commit my spirit. So, yan po yung 7 last words ng ating Panginoong Jesus. So, yun dito na po muli magtatapos ang ating pag-aaral. So, kung may karagdagan po kayo or may share to encourage nga po ang bawat isa sa atin. So, open na po muli ang ating group discussion po. See, Jesus was the perfect sacrifice for all our sins. Diba? He died confidently and he fulfilled the prophecy. He died willingly. Yes. And when he died, kasi in the Old Testament, hindi ba, in the Holy of Holies, there's a veil. Only the priest can enter. But when he died, that veil was torn. Kaya we can come to God the Father, anytime. It opened, if we like what you said, if we accept him as our Lord and Savior, we can come to him anytime as his children. And what if we accepted him as our Lord and Savior,
whatever is going to happen, we know we have the confidence, walang duda that we will be with him in heaven forever because of what he did on the cross. He died for us, for our salvation. Ay, yung tungkol sa sinabi mo rin, Pastor Jen, dun sa sheep saka sa shepherd. Pag alam natin na katulad nga, 'di ba, yung mga sheep yung may pinakita si ating na video. Ang dami man nagtatawag sa kanila. Pero hindi nila pinapansin. Pero once nung yung shepherd na mismo nila ang nagsalita, narinig na nila, nagsunuran na sila lahat. Kaya parang ganoon din tayo. Malalaman natin na hindi tayo liliko, maliligaw kapag ang gagawin natin is according to His will. Kung ano yung command niya, yun ang gagawin natin. Hindi rin tayo maliligaw. Kaya maganda tong ginagawa natin kasi yun nga, tutulungan tayo to grow spiritually. Tsaka minsan, di ba, meron yung tayo mga prayer requests. Tapos meron tayo mga pinagdadaanan na dahil pamilya tayo, pwede nating i-share. Tapos mariremind ang bawat isa kung ano mga pangako ng Panginoon. Kaya makakatulong din sa atin. Kaya napakaganda at kaya patuloy lang natin nagpag-pray din yung mga ibang kapamilya natin na bumalik at madagdagan tayo para ramdaman din nila at makita nila kung ano yung nararamdaman natin at nakikita natin na nagrasya ng Panginoon sa buhay natin. Lang. Amen. Yung Sabi niya sa it is finished, sabi niya. Ibig sabihin niya, we have to stop trying to clean up our act before making good. Instead, come to Christ as broken sinners in need of salvation. Yeah. Hindi na natin kailangan pagtapos na eh. It is finished. Kinuha ko lang, sabi pa dito, Jesus was communicating that the work He came for was accomplished. No task of earning the salvation of the world was completed in His work through the cross. No more additions or adjustments were necessary. Salvation was completed. Complete na yung salvation natin doon. Wala nang dapat na gawin pang mga tao. It is finished. It's the perfect sacrifice. Sabi ni Lord, tapos na. He paid us in full with His Gawa ko ng precious lahat para sa blood. inyo. You don't have to do anything. Yung sinasabi mo na pinapako nilang sarili nila ay you're doing it in vain. Man-made tradition kasi yun. Dala ng mga Spaniards sa Pilipinas. Opo, maling katuruan po kasi sinasabi na Yeah. para mabawasan yung kasalanan nila eh. They don't know. Yes. Tapos na. It is finished. Hindi na natin kailangan gumawa ng mga ganong bagay po. He came as the perfect sacrifice. He did it willingly and confidently. He died literally and physically. Actually, if you talk to people there, ganun pa rin ang mentality nila na kailangan gumawa sila ng kabutihan para mapalapit kay Lord o mapunta sa langit. By works. By works. Yun nga po. Nasa Kung nako- by works by works. ang pagpapasiyan ng salvation, Yung Hindi po. dating daan by po works. tayo makakarating sa heaven. ano natin, our filthy rags. Hmm. Ano nga po yung it is finished, sabi dito, yung Greek word daw niya is tetelestai. Yeah. 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 Ito last time, yes. It means to bring to an end, finish, or complete. Sabi po, this was verification that they were no longer responsible for any of the debt, and anything they owed was completely and permanently paid for. So, yun po yung ibig sabihin ng Paid tetelestai. Wala So, ka na bayaran. Binayaran na niya lahat.
His precious blood. Saka yung it is finished, hindi lang yung ang tinapos niya, hindi lang yung lahat ng aspeto ng buhay natin na may problema. Physical, yung mga sakit-sakit, Yeah. mga emotional, mental, financial, kumbaga lahat yan, lahat ng problema na yan, kasama na sa it is finished na yan. Yun ang kagandahan na magiging Kristiyano dahil alam natin na Yeah. yun yung tinapos niya. Victorious na tayo sa lahat, Yeah. sa lahat ng Suffering is aspeto ng not buhay natin. yeah. Yeah, dahil victorious na tayo nung tinanggap na natin yung salvation na pinagkaloob sa atin nung namatay na si Jesus at sa muling pagkabuhay niya, finish na yun lahat ng problema na pwedeng makuha natin sa buhay natin, sa bawat aspeto ng buhay natin. Yeah. Kumbaga, ano daw yan parang sa mga nung unang panahon. Kumbaga pag binayaran ka, may resibo na siya. Sasabihin mo daw tetelestai. Ibig sabihin, wala na kayong utang. Ganun. So, ang galing ng Panginoon kasi yung pagkamatay niya sa krus, yun yung kasalanan natin sa past, present, hanggang sa future. Bayad na. In full. So, mahal tayo. Kasi you're worth the blood of Jesus. Kasi yung iba, di ba, sabi nila, wala na daw worth ang buhay nila. Di ba, may mga ganon. Yung lalo ngayon, yung mga wala na daw silbi yung buhay nila, mga ganyan. Pero, Oo, di ba? marami. Kaya marami ngayon yung mga, di ba, nagsusuicide. Suicide. Oo, di Wala ba? ganyan. You were Yan paid ang ano nila. price. Sobrang precious ng pinambayad sa'yo. Mm-mm. Blood Hindi of nila Jesus. alam na kaya nga victorious tayo. Victorious na tayo over sa mga yan. Kaya dapat malaman nila yon kasi hindi nila alam na kung ano yung pribilehyo na natanggap na nila or yung gift na binigay ng Panginoon sa atin. 'Di ba, na salvation. So kailangan po talagang mag-disciple. No? Kasi po, 'di ba, nasa book of life ka na. Kung nasa book of life ka na, wala namang sinabi sa Bible na buburahin ng Panginoon. Yari, naisulat ka na niya, tapos hindi, dahil buburahin ulit kita. Tapos babalik ulit kita. Di ba? Parang wala naman sa Bible yon. So, kung nasa book of life ka na, andun na yung pangalan mo, hindi na yung matatanggal. Yeah. No one can is out of my Kumbaga sa hand. laro yan sa competition na sports. Panalo ka na eh. Opo. I-play mo na lang yung laro eh. Kasi tapusin mo na lang. Yung mga iba na nasa kalagitnaan, panalo ka, alam mo na eh. Photo finish na sabi nila. Patok na. Kaya lang, Opo. dahil sa utak mo kuminsan, yung battleground, yung mind eh. Opo. Natatalo nga yung mga Kristiyano doon minsan nagpapakamatay dahil hindi nila alam. Natapos na yung laban. I-play out mo na lang yan. Tapusin mo na lang yung iban. Alam mo naman nanalo ka na dahil pinana tayo ni Lord. Pero hindi, natatalo sila ng mind nila. Nagpapakamatay na, hindi nila na-discourage sila. Hindi nila tinapos. Nagda-doubt na sila. Battle na. Battleground yung mind. Bawat kabuti, yung pagsunod nga daw natin sa Panginoon, meron na tayong crown. May crown na tayo. Hindi naman, yun nga lang, yung papalaki yun yan. Katulad ng joke ko nga, minsan, gano'n ba kalaki yung crown mo? Kasing laki ng tansan o kasing laki ng batya? Parang gano'n. Pero ang ano doon is may crown ka na. Hindi naman babawiin pa yung crown mo na binigay na sa'yo eh. Kung ano yung nasa yung crown mo na, nandun na yun. Kasi Hindi na ikaw umabot sa sa'yo yun. Kahit maliit, crown mo na. Opo, oo, sa'yo na yon. Wala nang babawi sa'yo nung crown na yon. Kahit na maliit lang yung crown mo. Opo. Kasi So, yung yun. medal yung maabot, hindi nila naabot dahil bago pa makaabot, yung nangyari na. Kaya, ayun, dapat talaga, i-enjoy natin ang ating buhay sa mundo. Kasi, kaya nagpunta sa Lord,
is para ma-enjoy natin yung buhay na binigay niya and have it to the full, sabi niya nga, di ba? Kaya mahalaga talaga yung may ano ka, may ka-fellowship ka. Kasi minsan kung mag-isa ka lang, di ba, talagang sabi nga hindi ka mag-grow alone. Kasi kung tayo lang, kung kunyari ako mag-isa lang ako, may time na siyempre yung human nature ko nandun pa rin eh. Pagka may problema, parang may time pa rin na hindi ka naman palaging malakas. Dahil siyempre, di ba, may time pa rin na medyo magiging low ka. Kaya kailangan talaga may kasama ka na kapwa mo Kristiyano na magpapaalala sa'yo na hindi, huwag kang ganyan, ganyan. Di, nakalimutan mo, sasabihin niya na sa'yo yung mga promises ni Lord. Kaya malilift up ka ulit. Kaya naniniwala ko dun talaga. Kaya nga sinasabi nga rin, siguro isang ano na nga rin yun na kaya make disciple. Kasi yun nga, dahil merong may tutulong yung kapwa mo Kristiyano sa'yo. Gagamitin ni Lord yun. Don't forget yourself. You're simply together with fellow believers. Opo. Wala mga kasama mga believers na don't forget that, sabi ni Paul. It doesn't belong. It will be strengthen each other's faith. Yung mga tao nga na ano, 'di ba, may kasabihan, hindi pa kasabihan ng Kristiyano 'yun, no man is an island, 'di ba? Nasabi hindi ka mabubuhay mag-isa mo. Kumbaga, 'yun kasabihan pa 'yun ng hindi Kristiyano. Di bilang Kristiyano, mas dapat tayong yun nga na makipag-fellowship dahil mas kailangan natin bilang Kristiyano para palagi merong reminder sa atin. Magpalakasan. Saka po dito, nakikita po natin na si Jesucristo is fully man nung siya ipinako, nung nag-resurrect siya. Siya ni God. Nakita natin yung pagka-Diyos niya. Nung nabuhay siya magmuli. So, tsaka po nung sabi nga nila, yung iniwan niya na lang yung mga disciples niya, pero hindi yun totoo kasi iniwan niya yung Holy Spirit. Bago siya umalis. Bilang may pangako siya, I will be with you to the ends until, yung sa Great Commission po? Matthew 28. Sa Matthew 28, The Great Commission. Go into all the world and preach the gospel to all nations. May nabasa nga rin ako, sabi naman, si Lazarus, 'di ba, namatay. Tapos nag-resurrect din. Tapos separate yun nga, kinumpare. Malalaman mo naman na namatay siya, nag-resurrect siya, pero hindi siya nabuhay eternally na. Unlike si Jesus Christ, nung nabuhay siyang muli, na siya, eternal life na. He went up in heaven and sit down at the right hand of nasa kanang na siya ng Diyos Ama. Saka glorified body na si Jesus Christ. Di ba? Hindi siya nakilala hindi siya nakilala ni Mary Magdalene. Akala na siya gardener ng kausap niya si Mary Magdalene. Tsaka yung dalawang disciple na naglalakad sila. Tas, nakilala rin yan, di ba? Rabboni, sabi niya. Tawag yung pangalan. Tapos siya, di ba, tumatagos na siya sa wall, si Jesus Christ. Nawala siya nun nung kumain So, sila. glorified body na siya nun. So, yun nga, para kung iisipin niyo po, di ba, pagka nag-rapture na, tapos bibigyan tayo ng Panginoong glorified body, ibig sabihin nun, tatagos din tayo sa wall. Diba? Si Thomas kaya tinawag nilang doubting. The doubter, yeah. Thomas, put your hands in my, hidden yung pang niya, yung pinagpakuan sa kanya.
Kaya sabi ni Thomas, my God and my Lord. Kaya hindi niya tinanggal yun eh, kasi alam na niyang mangyayari na magda-doubt pa rin si Thomas. Ayun, yung pong sa Great Commission, sabi niya, di ba? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. So, talagang kahit na po physically hindi natin kasama si Jesus Christ, pero nag-iwan siya ng Holy Spirit na makakasama natin. And hindi na talaga tayo talagang iniwan. Di ba po? So, nakakatuwa po na ang Lord nandito pa rin sa puso natin. Kasama natin siya. And nag-iwan talaga siya ng command. Yan, iniwanan niya tayo ng command. Yung Great Commission nga po na mag-disciple. So, isipin po natin yan, command galing sa ating Panginoong Hesukristo. So, importante talaga siya. Although lahat naman po ng command ng Panginoon ay importante. Pero ito yung bago siya pumunta sa heaven, ito yung huling command niya sa atin. So, yung sa preaching nga po nung last Sunday, sa inattendan namin, sabi niya, rescue mission of love. Yung ginawa po ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. Yeah. Kasi instantly na hindi niya hahayaang mamatay tayo. Kaya bumaba siya para sa atin. And He laid down His life for us. Kasi hindi naman kayang kunin niya ng enemy yung life niya. Kaya siya mismo yung nag-lay down ng life niya. At tinake back niya rin. Kasi nga, di ba po, nag-resurrect po siya. So yun ang term niya, rescue mission of love. Kaya siya nagkatawang tao para sa atin. Kasi ayaw niya nga pong mapunta tayo sa dagatang apoy. God sent him kasi sa Old Testament all the kings failed, di ba? Opo. Tsaka, yun nga, yung si Adam and Eve. Dahil na sila, andun na po sa Genesis 3:15 ng na account na yung Bible inano niya na dinescribe niya na parang pinakilala na ng Bible na si Jesus Christ sa Genesis 3:15 pa lang. Yung ito. Genesis 3:15. Through one man sin into the world. Diba? But through Jesus Christ. Christian never died. Christians never died. Sabi po, our sins were forgiven through Jesus Christ. Yeah. Sabi sa Genesis 3:15, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. Yung pong seed ng woman, si Jesus Christ. It shall bruise thy head, and thou shall bruise his heel. So yung ika-crush yung head ng enemy ni Jesus Christ. And thou shall bruise his heel, sabi lang. So yun na po. Doon na po yung first na parang inintroduce na si Jesus Christ sa Bible, sa Genesis 3:15. Kasi nga nagkasala na po si Adam and Eve. Yeah. Basically. Sige po, kung wala na po, i-close po natin sa panalangin itong pinag-aralan po natin. So, manalangin po muli tayo.